Isang smartphone na premium ang design, may Zeiss cameras, malaking 6500 mAh battery, napakaliwanag na AMOLED display at Snapdragon processor. Pero ang tanong, sulit nga ba ang presyo nito? Sa video na to, aalamin natin ang mga dapat mong malaman tungkol sa Vivo V70 5G. Design, display, performance, gaming, camera, battery at kung para kanino talaga ang smartphone na to. Bago natin simulan na review na to, unboxing muna tayo. Let's go! Pagbukas pa lang ng kahon, mapapansin mo agad na premium ang dating ng Vivo V70 5G. Glass ang harap at likod nito, habang aluminum naman ang frame, kaya talagang premium ang pakiramdam kapag hawak mo. Meron din itong IP68 at IP69 dust and water resistance, kaya hindi ka masyado mag-aalala kapag nabasa ng ulan o natalsikan ng tubig. Siyempre, hindi pa rin ito lisensya para ilubog sa tubig, pero malaking dagdag ito sa durability. Para sa akin, isa talaga ito sa pinakamagandang design na inilabas ng Vivo. Makinis ang finish, eleganteng tingnan, at halatang pinag-isipan ang bawat detalye. Kahit premium ang materials, hindi siya madulas hawakan at very comfortable gamitin kahit matagal. 7.59mm lang ang kapal nito at tumitimbang na 194 grams. Kaya manipis siya kumpara sa laki ng battery. Sakto ang timbang, hindi mabigat at hindi rin sobrang magaan. Kapag ginamit mo ng matagal, hindi agad nakakapagod sa kamay. Isa pa sa premium features nito ay ang 3D ultrasonic fingerprint sensor. Mas mabilis ito mag-unlock kumpara sa traditional optical fingerprint. At kahit medyo basa ang daliri mo, mabilis pa rin nito nababasa ang fingerprint. Available ito sa dalawang kulay, Golden R at Alpine Gray. Ang hawak natin ngayon ay ang Alpine Gray. At para sa akin, ito ang mas eleganteng kulay. Simple pero classy. At bagay na bagay kung gusto mo ng clean at professional na look. Ang bili ko dito ay 35,999 pesos. Pagdating naman sa display, dito talaga una mapapansin ang pagiging flagship-like ng Vivo V70 5G. Meron itong 6.59-inch 1.5K AMOLED display na may 1260 by 2750 resolution. Napakalinaw ng display nito, mataas ang sharpness kaya kahit maliit na detalye sa pictures o videos ay kita-kita. May 120Hz refresh rate din kaya sobrang smooth gamitin kahit simpleng pag-scroll sa social media o pag-browse sa gallery, ramdam mo agad ang kinis ng animations. Isa pa sa pinaka-impressive dito ay ang hanggang 5,000 nits peak brightness. Kahit tirik ang araw at nasa labas ka, malinaw pa rin ang screen. Hindi ka mahihirapan magbasa ng message o manood ng videos kahit direktang tinatamaan ng sikat ng araw. Supported din na HDR10+, kaya kapag nanonood ka ng HDR content, mas buhay ang colors, mas maganda ang contrast at mas immersive ang viewing experience. Protektado rin ito ng shot sensation glass, kaya may dagdag na protection laban sa mga gasgas at minor accidental drops. Sa totoo lang, isa ito sa mga display na talagang masarap gamitin araw-araw. Maganda ang colors, malalim ang blacks, mataas ang brightness, at napaka-smooth ng overall experience. Kung mahilig ka manood ng Netflix, YouTube, anime o mag-edit ng video sa phone, sigurado ma-appreciate mo ang kalidad ng display nito. Out of the box, Android 16 na ang gamit nito kasama ang Origin OS 6. Maganda ang interface nito, smooth ang animations, mabilis mag-open na applications, at responsive ang buong system. Maganda rin malaman na may hanggang 4 na Android OS upgrades at 6 na taon na security updates. Kaya kahit matagal mo itong gamitin, hindi agad ito mapapag-iwanan sa software support. Sa performance naman, powered dito ng Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
na build sa 4nm process kasama ang Adreno 722 GPU. May humigit kumulang na 1.4 million ang Tutu score, kaya masasabi natin malakas ang performance nito para sa halos lahat ng klase ng users. Mabilis magbukas ng applications, mabilis mag-switch sa iba't ibang apps, at kahit marami naka-open sa background, ay hindi agad bumabagal ang phone. Para sa everyday use, sobrang smooth talaga na experience. Gaming naman tayo. Sinubukan ko laruin dito ang Mobile Legends at Call of Duty Mobile. Sa Mobile Legends, napaka-smooth ng gameplay, stable ang frame rate, at halos walang lag habang naglalaro, kahit matagal ang session. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sa Call of Duty Mobile, kaya rin nito magbigay ng magandang graphic settings habang nananatili smooth ang controls. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were. Ang maganda pa rito, hindi ito madaling uminit. May konting init pagkatapos ng matagal na gaming session, pero normal lang yon. Hindi siya umaabot sa punto na uncomfortable ng hawakan. Maganda rin ang touch response ng AMOLED display, kaya mabilis ang response sa bawat galaw at mas enjoyable ang gaming experience. Kung casual gamer ka o kahit medyo heavy gamer, kayang-kaya nitong sabayan ang pang-araw-araw mong paglalaro. Available ito sa 8GB at 12GB RAM variants. May storage options din na 256GB at 512GB. Ang hawak natin ngayon ay ang 8GB of RAM na may 256GB internal storage. May dagdag pa itong 8GB extended RAM na ginagamit ang bahagi ng storage bilang virtual RAM para makatulong sa multitasking. Sa actual usage, mabilis mag-switch sa iba't ibang apps at hindi agad nagre-reload ang mga applications. Ang 256GB storage ay sapat na para sa libo-libong pictures, videos, applications at games. Isa sa pinaka-highlight ng Vivo V70 5G ay ang camera system nito. May Zeiss branding ito kaya malaking plus para sa mga mahilig sa mobile photography. Meron siyang 50MP main camera na may OIS, 50MP periscope telephoto camera na may OIS, 8MP ultrawide camera, ring LED flash, at kaya nito mag-record ng hanggang 4K at 60fps video. Sa daylight, napakaganda ng quality ng photos, matalas ang detalye, natural ang kulay, at maganda ang dynamic range. Sa portrait shots, malaking tulong ang Zeiss Optics para makagawa ng mas natural na background blur. Ang periscope telephoto camera naman ay nagbibigay ng malinaw na zoom shots kahit medyo malayo ang subject. Maganda rin ang ultra-wide camera para sa landscapes, travel photos, group pictures at architecture. Pagdating naman sa video recording, malaking tulong ang optimal image stabilization o OIS. Habang nalalakad o gumagalaw, mas stable ang videos kumpara sa phones na walang OIS. Hindi gaanong maalog ang kuha, kaya mas professional tingnan ang videos. Pagdating naman sa harap, hindi rin nagpahuli ang Vivo V70 5G. Meron itong 50MP selfie camera na may Zeiss Optics, kaya inaasahan mo na agad na mataas ang kalidad ng mga selfie at video. Sa actual na paggamit, napakalinaw ng kuha nito. Isa pa sa pinaka nagustuhan ko rito ay kaya nito mag-record na hanggang 4K video. Kaya napakalinaw ng selfie videos dahil may Zeiss Optics. Magandang overall image quality, mas natural ang kulay. Isa pa sa pinakamalaking selling point nito ay ang 6,500 mAh battery. Dahil sa malaking kapasidad nito, kaya nitong tumagal ng buong araw kahit heavy user ka. Kung social media, YouTube, gaming, camera at browsing ang gamit mo, malaki ang posibilidad na hindi ka agad maghahanap ng charger. Supported din ito ng 90W V-Volt Plus Charge, kaya mabilis lang ang charging kahit malaki ang battery.
Meron din itong bypass charging. Napakagandang feature nito lalo na sa mga gamers dahil habang nakacharge ka at naglalaro, direkta nang pinapagana ang phone mula sa charger kaysa paulit-ulit na i-charge ang battery. Pagdating sa connectivity, kompleto rin ang Vivo V70 5G. Meron itong 5G connectivity para sa mas mabilis na mobile internet, Wi-Fi 6 para sa mas stable at mas mabilis na wireless connection, Bluetooth 5.4 para sa mas maayos na connection sa wireless earbuds, speakers at smartwatches, NFC para sa mas mabilis na pairing at iba pang supported functions, RR Blaster na pwede mong gamitin bilang remote control sa compatible appliances tulad ng TV at air conditioner, OTG support para makapag-connect ng USB drives, keyboard o iba pang accessories. At syempre USB Type-C para sa charging at data transfer. Sa madaling salita, halos lahat ng modern connectivity features na kailangan ng isang user ay nandito na. So sulit ba ang Vivo V70 5G? Para sa akin, oo. Lalo na kung ang hinahanap mo ay isang premium looking smartphone na may napakagandang AMOLED display, malakas na performance, malaking battery, mabilis na charging, kompletong connectivity features at dekalidad na Zeiss camera system. Hindi lang ito magandang tingnan, maganda rin ang actual user experience sa araw-araw. Kung mahilig ka manood ng videos, maglaro ng games, kumuha ng pictures, gumawa ng content o gusto mo lang ng mabilis at premium na smartphone, isa ang Vivo V70 5G sa mga dapat mong isama sa listahan. At kung nagustuhan mo ang review na to, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating smartphone reviews. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.